16, sabi po ron, don't you realize that you become the slave whatever you choose to obey? Sabi ganon. You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Amen. So, sino pong bumoto dito sa dalawang to? Tanong ko ulit, sino bumoto kay sin? Di ba? Wala naman lang, mahirap putuin yung si sin. O, sino bumoto naman kay God? Amen. Praise God. Maraming bumoto sa Panginoon. Amen. Kaya yun po yung natin minsan na sabi mo kanina, pinagsisihan nyo pa yung anyong binuto. Diba? Kapag pinili na natin yon, wala nang bawian yon. Pero ito yung ng ating Panginoon, na kapag pinili natin yung kasalanan, ay marami yung, sabi nga kung sa isang company, benefits, pero pag kasalanan pinili natin is consequence. Amen? Talagang konsekwensya. Kasi una-una, sabi po rin, dalawa lang ating pag-uusapan. Yung slave to sin or obey God. Amen? Kaya yun po, dahil nga yun sa ating pag-uusapan is choose wisely. So kapag sa una po, kung una ating pag-uusapan is slave to sin, which leads to death. Amen? So sabi po doon sa ating pinag-usapan kanina, ang sabi po doon, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? So yun po, kapag sinunod po natin ang sin, ito po yung isa sa mga natin, na leads na papunta po tayo doon sa kamatayan. Una, sabi po doon, sin can separate us to God. Amen? Dahil sa kasalanan na yun, alam naman po natin na yung kasalanan ang dahilan kung bakit po tayo naririto dahil doon sa kasalanan. Amen? Kaya po yung ating pag-uusapan, sabi pa nga po doon sa Isaiah 59, verse 2, sabi po ron, it's your sin that cut you off from God. Because your sins, He has turned away and will not listen anymore. Amen? Diba? Parang dahil sa ating kasalanan na yun, ang Panginoon pala hindi na makikinig sa atin kapag patuloy tayo doon sa kasalanan na yun. Amen? Kung ating pag-uusapan, nawa mapagmulay-mulayan natin dahil ito talaga ay napakalalim na pamumuhay bilang isang Kristiyano, yung patungkol sa kasalanan. Amen? Nawa pagmulay-mulayan natin ito, yung mga sinasabi dito sa Romans 6:16. Diba? Sabi doon, don't you realize? Diba? Amen. Bigyan din ito ni Paul. Tapos sabi nga po doon, sin can separate us. Tapos sabi doon sa Isaiah 59:2 na naputol yung ating ugnayan sa Panginoon dahil sa kasalanan. Amen. Tapos hindi siya makikinig sa atin. Sabi rin doon, sin is the quality of human action that causes it to fail to the glory of the Lord fully. Amen. Talagang bumabagsak tayo to glorify God kapag yung ating kasalanan ay nasa atin. Amen. Fully. Sino ditong gumraduate ng Isaiah 3? Romans 6:23. Diba? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Praise God. May jacket kayo mamaya. So, lagi nyo ba rin? Dahil malamig. Amen. Kaya napakaganda ng Panginoon na, di ba, kailangan natin choose wisely. Saan ba tayo? Slave to sin, leads to death, or obey God. Amen. Kaya, sin is led us to destruction. Amen. Minsan, di ba, gano'n sa atin yun, yung ating pagka nakagawa tayo ng kasalanan bilang isang Kristiyano, na tayo na nadidistract. Parang hindi tayo nagpo-focus doon sa ating mga ginagawa. Balisa, marami kang iniisip. Diba? Amen. Kaya po, ang Panginoon ay hindi pa rin siya nagkukulang. Lagi po siyang nagpapaalala sa atin.
Kung babasahin po natin yung previous verse po noon, ang sabi po ron sa verse 13 ng sa Romans 6:13, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been through from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Amen? Sino pong gusto ng righteousness? Praise God. Marami gusto. Pero kaya nasa sin, ayaw nila. Kasi tama naman, di ba? Sino ba may gusto ng sin? Amen. Maalat yun, asin sa kanya. Praise God. Amen. So, yun po ang ano ng Panginoon sa atin. Na sabi po ron sa verse 13, do not offer any part of yourself. Bakit yourself? Hindi yung part of your body. Kasi nga, kapag kayong self, lahat, hindi lang kung ano lang yung ano mo, buong katawan mo, pati kaluluwa. Dapat wag mong i-offer doon sa kasalanan para maging instrumento ng isang kasalanan. Amen? Praise God. So sabi nga po, mayroon akong isang napakinggan na pastor, marami siguro ito nakilala na siya. Kung narinig nyo yun, yung kanyang sinabi doon, sabi po, one pastor said that the believers or a Christian is possible to fall into sin. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Bradley, ayaw maniwala. Pumiling. Pero, ang Kristiyano o isang mananampalataya doing it, dapat siguro tanungin natin ang ating sarili. Are we really accept Christ, Jesus Christ, our Lord and Savior? Tama. Amen? Totoo po yun, yung sinabi ng isang pastor na posible pa rin po tayo mahulog sa kasalanan. Pero naandun yung ng Panginoon, yung forgiveness niya. Pero we still enjoying it. Kaya tanong-tanong din tayo sa sarili natin. Amen. Huwag na natin tanongin yung kapatid. Ask yourself, because you already accept Jesus Christ. You told that you repent, turn away, and you are a new creation. Amen? Kaya yun po yung isang masakit na katotohanan bilang isang Kristiyano na we are still living in the sin. Amen? Kaya sabi nga doon kanina sa ating binasa, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Amen? You can be a slave to sin, which leads to death. Ano itong sinasabi nitong ang leads to death na to? Yung ating spiritual. Kaya nga tayo po nandito for our spiritual, hindi po para sa ating flesh. We are reading the Bible and we are studying it for our spiritual aspect. In the same time, nagbe-benefit po ang ating physical body. Amen? Kasi kapag yung ating spiritual is na pananaw is righteous, yung ating katawan nagre-response as righteous din also. Amen? Pero yun nga kanina, na kapag kahit na binuto natin, yung di ba sabi ko kanina, kung nagsisi ba kayo sa inyong binuto. Amen? At nagtanong din ako kung registered voters po kayo. Amen? Pero sa Panginoon, kahit hindi ka rehistrado, pwede kang bumoto. Wala siyang pinipili. Hindi yung registered lang. Lahat. Kasi nga, libre niyang ino-offer yung kanyang sarili. Natanggapin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Sabi nga po doon sa natin binasa natin kanina na you can be slaves to death or you can choose to obey God, which leads to righteous living. So dito naman po tayo sa pangalawa. Choose to obey God, which leads to righteous living. So ano ba yung mga benepisyo naman? Kanina, consequences. Pero tutusin, marami pa. Ilan lang yun na mga
mararanasan natin kapag tayo namuhay sa kasalanan. Pero marami pa. Kakaunti lamang kasi 15 minutes lang yung ating time. Kaya nawa sa kaunting pinag-uusapan natin na yung mga verses, pagulay-gulayan natin na yung nasabi kanina na it's possible we can fall to sin, but we need to examine ourselves kapag tayo nag-i-enjoy na ginagawa yun. Pero sinasabi natin, we are a Christian. I am saved. Amen? So, dito naman we got which leads to righteous living. So, unang benefits na po. You will have eternal life. So, yun po ang unang benepisyo ng ating Panginoon kapag pinili po natin siya. Kapag meron na po tayo eternal life. Sabi nga po doon sa 1 John 5, verse 11 to 13, and this is the testimony God has given us eternal life, and His life is His Son. Whoever has the Son has life. Praise God. So every graduates. Whoever does not have the Son, praise God. Exam na naman natin. Marami akong mabibigyan ng jacket dito. Amen. Sabi nga po ron. Sabi po doon, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Amen? Praise God. So, yan po yung mga benepisyo. Isa pa lang po yan sa benefits na kapag pinili po natin yung Panginoon, you are registered voters or not. Kahit ano pa yung katatayan mo sa buhay, mayaman ka, ikaw yung king or what, ano man yung katatayan natin, lahat yan applicable para sa atin. Magkakaroon po tayo ng eternal life. Yun po yung unang-unang benefits kapag pinili po natin ang ating Panginoon. Amen? You will be blessed. Amen? Diba? Kaya yun yung ng Panginoon. Kapag pinili natin siya, i-bless talaga siya tayo ng ating Panginoon. And you will have abundant life. Amen? 4SL. Ano sabi doon sa 4SL? John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. And sabi ng Panginoon, I came so that they would have life and have it abundant